Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng Biblia. Amen. Ang Biblia ng mga pastor. At i-connect po natin ang mga nangyayari sa ating paligid. Maganda yun. Ano po? Maganda yun. Pero siyempre bago tayo lalapit, bago tayo papalaot sa pag-aaral, kagaya ng ating nakagawian, tayo dumudulog po sa luklukan ng biyaya ng Diyos upang hingin ang kanyang tulong. Siyang pumatnubay, gumabay sa atin. Hallelujah. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo po kami sa pag-aaral na ito. Buksan ang puso at kaisipan ng bawat tao nakikinig ng video, nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa uling pinalabas ng ruling ng Supreme Court. Actually po yung Supreme Court ngayon, dati Supreme Court yan sa Pilipinas. Pero ngayon hindi na po Supreme Court ng Pilipinas yan, no, ng Pilipino. Supreme Court ni Duterte yan. Kasi majority po ng mga maestrado dyan, appointed ni Duterte. At paano nila pinatunayan na Supreme Court ni Duterte yan, nang patayin po nila yung impeachment case labang kay Sara Duterte. Nakialam po sila, ala pa sila sa posisyon makialam. Dapat Kongreso at Senado lang may ano doon sa impeachment. Ang nagsampa ng kaso, ang dapat po ang Senado sa panahon ni Chis Escudero, binaluktot ang batas. Kasama po si Alan Cayetano, si Tengke o Caldero. Kaya tuluyan na pong hindi umusad ang impeachment. Kaya yung Korte Suprema, hindi na po Korte Suprema ng Pilipino yan. Korte Suprema ni Duterte yan. Ngayon, naglabas nga sila na naman, kasi nga itong si Bato, kung ano ang tapang niya nung araw, akala mo kung sino nung araw yan eh. Sabi niya sa dating Senador Sonny Trillanes, go ahead, make my day. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan. Sige, kung gusto mo ikaw pa magposa sa akin, sabi niya. Eh ngayon na nabalitaan na mayroong warrant of arrest ng ICC, ayun, isang buwan na pong hindi pumapasok sa Senado na kumpleto ang sweldo. Na bahagang buntot. Nabahagang buntot ko naging baklang kalbo. Samantalang nung araw sabi niya, I'm ready. Anong ready? Ready tumakbo, magtago. Yan si Bato na DDS, sabi ni Duterte, isa sa mga pumapatay ng tao yan nung araw. DDS, yung Davao Death Squad. Ngayon ang sabi ng Biblia, papasanin po natin yung anong nakalagay dito, yung 10 utos. Ang nakalagay dito ay Deuteronomy chapter 5 sa verse 17. Huwag kang papatay. 18. Huwag kang mangangalunya. 19. Huwag kang magnanakaw. Na 20. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan laban sa iyong kapwa. Yung huwag kang papatay, yung datos po sa PNP is 30,000 na pinatay nila ng mga Pilipino. Uaw sila sa dugo ng kapwa nila Pilipino. Ayun ang tanong dito.
kumilos ang Supreme Court ni Duterte, ipinagbabawal, hindi daw po pwedeng arestuin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang tanong, saan ba kinasuhan si Bato? Sa Pilipinas? ICC o sa ICC? Sa Pilipinas wala po silang walang hustisya. Kaya ang ginawa po nila, sila Sonny Trillanes, doon sila tumakbo sa ICC at ang mga biktima. Ngayon dininig po nila. Una pong dinala doon ay si dating Presidente Duterte. Yung isang mayabang. Sabi nga sa social media, worst president. Sabi ng Senado ni Tito Soto, na babasa po yan sa social media. Worst president. Pagkatapos pinagbintangan pa si General Torre na kinidnap daw. Kinidnap, samantalang ang yabang-yabang ni Duterte nung araw, sabi niya, sige, punta kayo rito. Dami ko nang pinatay na tao, hanggang ngayon hindi nga ako kinakasuhan sabi niya. Ngayon, nang kinasuhan siya sa ICC, nandadali na lang siya sa aeroplano para ihatid doon sa Netherlands, sa ICC. Ang sabi niya, ano bang kasalanan ko? Ngayon kinasuhan siya, ayan. Itong magamong ito, Duterte, tsaka si DDS Bato, na may isang mamamatay tao rin. Sabi ni Bato yan. Si Duterte, mamamatay tao. Si Bato, ganun din, mamamatay tao rin yan. Tinuro niya, DDS. Death Squad ng Davao. Ngayon, hindi raw siya pwedeng kunin. Ang sabi ng Korte Suprema ni Duterte. Yun nga sinasabi ko po, hindi naman siya dito kinasuhan sa Netherlands. Nagmamagaling na naman yung abogado ni Apollo Carrion Kibuloy, si Israel Torion. Nagmamagaling na naman sa sinasabi, hindi raw pwedeng dakpin. Di lumutang si Bato, di subugin ng batas. Subukan nila yung batas ng ICC. Kaya hindi lumulutang si Bato. Sa totoo lang, ako ang aking tansya dyan, pag lumabas yan at nagpakita sa Senado, lalabas din yung warrant of arrest. Kumbaga, sabi nga ni Atty. Conti, confidential. So, walang nakakalam. Ngayon, nagpuputak naman si Amy Marcos sa Senado. Magtigil na daw sila ng kakalabas ng mayroong warrant arrest patungkol kay Ombudsman Jesus Remulla. Di subugin ni Bato muna, lumutang muna siya. Ang kapal ng muka. Sumusweldo, pinasusweldo namin siya. Pero hindi naman siya nagtatrabaho, kundi nagtatago lang. Bagang buntot. Ang yabang-yabang mo, Bato. Kala mo, untouchable ka nung araw. Nung araw. Ngayon. Nasaan ang tapang mo? Go ahead, Trillanes. Sige nga. Buti pa si Trillanes talagang may paninindigan. Natikman nyo naman siguro lahat ng parang ginawa ni Duterte nung araw nung nakaupo siyang presidente. Gusto niyang ilugmok si Trillanes. Nalugmok niya ba? Sablay siya. Anong sabi ng Diyos? Huwag kang papatay. Namin ni Bato yan. Ni Duterte yan. Pumatay na ako. Hanggang ngayon wala pa akong kaso, sabi niya. Ayan. Nakakulong na siya ngayon. Ayun. Wala na siya pa. Yumaman yung kanyang abogado, si Kaufman. Ginawa siyang gatasan. Ginawa siyang gatasan. Sa Biblia, wala tayong karapatang pumatay ng tao kahit
tayong mga tao, kahit na meron tayong tungkulin sa gobyerno, hindi pa rin po yung batayan para sabihin mo pumatay kang tao. Bagamat sinasabi ni Apostol Pablo ang nakalagay dito, pero wala naman sinabi si Pablo na pumatay eh. O meron tayong mga hukuman, di kasuha sa hukuman. Ayan ang korte ang musga. Ano po? O babasahin ko. Sa chapter 13 ng Roma, ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. O, bawat tao pasakop. O, huwag kang gumawa ng masama. Parang gobyerno, hindi kanya kakantiin. Natural gumawa kang masama kaya kinakanti sila ng batas. Eh, lalo na si Bongbong Marcos ngayon. Sa batas siya tumutungtong. O, sa batas siya tumutungtong. O, by the law, sabi nga. Kaya, ayan ang, kaya hindi siya mabutasan eh. Kasi nga, by the law, dun sa batas siya tumutungtong. Yan, purihin ng Panginoon. So, ang sabi lang, pasakop, hindi naman sinabi na patayin ang ayaw pasakop. O, tuloy natin ang basa. Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos, ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Sinabi bang patayin sila? Hindi. Bawal nga pumatay eh. Merong korte, kasuhan mo sila. Ayan natin lang korte ang humusga sa kanila. Ako, tatandaan nyo po yan, bawal pumatay ng tao. Ang buhay ng tao, bigay ng Diyos. Diyos lang ang pwedeng bumawi niyan. Kahit na ano ka pang posisyon, kahit presidente ka ba, wala sa kamay mo para kitlihin ang buhay ng isang tao. Kahit ano pang krimen ang ginawa niya. Kaya nga mayroong mga korte, doon mo siya iharap. Ano po? Ayan po binasa natin. Tuloy natin. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Wala ka palang dapat katakutan kung gumagawa ka ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Ayan, takot na po si Bato. Takot na si Bato. Ngayon, kanina, meron ko nabasa sa social media. Ito daw kapatner ni Bato, si Bongo. Nagkasakit daw, pinakita yung kamay. Puro batikos ang inabot na naman niya. Eh, di ba sa Pilipinas, pag may kaso ka, nagkakaroon ka ng sakit. Wheelchair na yan, sabi sa social media. So, napakaliwanag po ng kasulatan, Ulitin natin, Yung gumagawa ng masama, yan ang dapat matakot. Tuloy natin. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Ngayon, anong pinakikita ni Bato? Hindi ba takot siya dyan? Di ba takot siya? Humingi pa siya ng bang katwiran niya numisan? Tao lang daw siya at nangangailangan ng due process at saka human right. Nawala yata sa utak ni Bato na bakla. Kaya kung nasabing bakla, wala yung tapang niya, nawala eh. Yung bang biniktima nila ng kanyang puhon na si Duterte, meron ba silang due process dito? Meron ba silang human right dito sa Pilipinas? Di ba wala? Kinasuhan sila dito pero umusad ba yung kaso? Hindi umusad. Dahil yung ombudsman noon, tao rin ni Duterte, parang Korte Suprema. Walang nangyari kaya sila tumakbo sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. Ngayon doon sila binigyan ng pansin.
O ngayon si Bato, hindi ba bahagang buntot ngayon? Hindi ba naduwag ngayon? Asan ang yabang niya? Tama si Pablo sa Biblia. Ang dapat matakot sa pamahalaan, yung gumagawa ng masama. Mabuti ba yung pumatay ng kapwa-tao? Siya PNP eh. Ang liwanag oh. Tuloy. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Gagawa ka pala ng mabuti, kaibigan. Hindi ka gagawang masama. Pero gumawa sila ng masama eh. Kaya ngayon, takot na takot sila. Bakit nakakatakot ba si Bongbong? Hindi naman eh. Kung batikusan nila si Bongbong eh, anong tawag nila sa kanya? Bangag. Adik. Sabi ni Duterte, presidenteng adik. Di ba yung mausog nila nung araw? Yung may isog. Alam ko sino kasi sila eh. Ngayon, may katapat na sila. Si Bongbong. Hindi naman matapang si Bongbong. Batas lang ang pinahihiral ni Bongbong eh. Dapat sana pasakop sila sa batas. Hindi eh. Nang sila yung nasa batas, sila yung namumuno. Akala mo sino sila? Yan ah. Anong sabi ni Pablo? Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, sino ba namumuno? Di ba si Presidente? Tapos pinagbintangan, pinag-kidnap daw si Duterte. Kaya itong kapatid niyang si Jaime, daming bati ko, sabi nga nila, hindi naman totoong Marcos yun. Gumagamit siya pang apelyidong Marcos eh. Mukhang may katotohanan yata yun ah. Di ba? Sa social media. Hindi naman daw Marcos apelyido niyan. Kaya pala, pinakikita niya ang realidad na talagang hindi siya Marcos. Imbis na tulungan niya si Bongbong, kinakalaban niya pa. Dinadaan niya sa pagiging matanda eh. Matandang walang alam. Si Baba. Sipin mo, pinapanigan mga kriminal. Tuloy. Sila yung mga lingkod ng Diyos para sa kaibubuti mo. Anong ginagawa ni Bongbong? Ikakasama ba ng bansa? Hindi kabubuti. Ikabubuting ginagawa niya. Kaya nga yung mga flood control, yung iba, sumuko ng kusa. Yung taga Mindoro, sumuko ng kusa. Yung mga engineer doon ng DPWH, ilan sila? Siyam lata sila. Si Daskaya eh. Sabi niya, maawa naman daw kayo sa kanya kasi may anak siyang ganito. Bakit? Nawa ba siya sa mga inabot ng bagyo? Ng paglubog, pagbaha? Hallelujah. Yung pamahala ng sabi ni Pablo sa 4, sila yung mga lingkod ng Diyos para sa kabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat matakot ka dahil may karapatang magparusa. Ang alin ng gobyerno. Sila yung mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Yung nga sinasabi ko, may korte. Ba't hindi nyo sila korte? Sabi ni Duterte, sige, amunin nyo silang makipagbarila para pag namatay na yan, edi wala na kasi kung makukulong pa yan, pakakainin pa, sabi niya nung araw. Ang yabang. Ngayon, nagdadrama na. Pang best actor ng ginagawa niya, wala na. Kaya nga si Kaufman, tuwan-tuwa si Kaufman. Bakit? Hindi na siya makahirit ng temporary release eh. Tapos na, naubos na yung pagkakataon na binibigay sa kanila. Wala na. Kasi walang gustong bansang umampung kay Duterte. Napakasama talaga ng bansang Pilipinas sa panahon ni Duterte. Isipin nyo,
walang gustong umampun sa kanya na member ng ICC. Kaya hindi siya tuloy maparelease-release. Yan. Verse 5. Kaya nga, dapat kayong pasakop sa kanila, sa gobyerno. Hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budi. Wala na silang budi eh. Sipin nyo. Wala silang pinili. At nabulgar pa kay Ruina yung naging PCSO General Manager, nagretiro mula sa pagkapulis ng Kernel. Binulgar niya. Yung pera awak ni Leonardo na isang iglesia ni Cristo. At inamin naman ni Duterte yan, na sabi niya yung mga iglesia ni Cristo, masinop sila sa pera. Binabayaran pala bawat buhay ng tao. Ibang klase ang gobyernong yon. Gobyernong kadiliman. O, di ba? Gobyernong kadiliman. Ngayon, sabi nga ng iba, ayan, napaaga na yung karma. Kaya nga sabi ng mga doon na mamamatay yon. Kaya nga may lumalabas sa social media, yung jar. Nakapakalagi Duterte yung jar. Hindi naman natin pinagtatawanan, nakakatawa lang. Kaya maliwanag ang batas ng Biblia ayon kay San Pablo. Dapat matakot tayo sa gobyerno. Pero sila, talagang mga tao natakot sa gobyerno nila Duterte nung araw. Bakit? Pumapatay sila ng tao eh. Kung kay Bongbong, hindi pumapatay ng tao si Bongbong. Kaya yung tao ngayon, hindi takot kay Bongbong. Kaya malaya nilang binabati ko si Bongbong. Pero si Bongbong, sa batas siya lumalakad. Pero habang lumalakad siya sa batas, ayan, yung mga alipores ni Duterte, sila ngayon ang takot na takot. Hindi naman sila ipapapatay eh. Dinadaan nga sila sa mga batas eh. Yung kay Bato, iba yon. Ang kaso hindi dito sa Pilipinas. Kayong mga taga Korte Suprema ni Duterte, hoy, magtigil kayo. Akala nyo, ubod kayo ng galing. Darating din ang araw. May araw din kayo sa Diyos. Akala nyo makakaligtas kayo? Lahat na lang ng pangbabaluktot sa batas ginagawa ninyo upang protektahan lang ang inyong mga puhon sa Davao. Sinong puhon ninyo? Si Duterte. Sige kayo, baka akala nyo wala kayong paglalagyan pagdating sa Diyos. Meron kayong paglalagyan. Kaya kayo pong mga nanonood ng video, wag po kayong basta, hindi ko naman sinasabing, pero kung batas at batas din lang po, ito na po yung magandang gobyerno, batas po talagang pinahihiran. Sige po, hanggang dito na lamang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Sana meron kayong natutunan sa batas, sa batas ng Biblia. Ayon kay Pablo, ayon sa Diyos. Anong sabi? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Sabi ni Duterte, dami ko na nga ninakaw pero naubos na. Umamin, marami nang ninakaw. Kanya lang, naubos na, sabi niya. Sige po, hanggang dito na lamang ang video natin. Sana i-share ninyo sa mga grupo ng mga demonyo. Hindi nyo na isinara yung pintusan. God bless us all. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isa po akong senior citizen at isang kaibigan kay Kristo. In Christ alone. God bless us all. Bye.